Hello, hello mga mare. So, nakauwi kami ni Liam na discharge siya ng Monday ng hapon. Ayan. So, nag-check-in kami sa hospital ng Sunday ng alas 6. And then, yung operation niya is 10 AM ng Monday. And then, Monday ng hapon na discharge na. Actually, ang frenectomy or tongue-tie release, OPD lang siya eh. Kaya lang dahil nga surgery na si Liam dahil sa age niya. So, kailangan na i-sedate siya and then anesthesia. So, gagamit ng operating room. So, dahil sa hospital siya ginawa, so kailangan kaming stay ng overnight sa hospital. And alam nyo ba, yung unang hospital na pinuntahan namin, yung ENT doon, sabi niya gagastos ng 50,000. Kaya tumingin ako ng ibang ENT. At buti na lang meron dito sa Cabiao Gen at suking-suki na kami. Pakita ko lang yung magkano yung naging bill namin. At least para may idea, yung ibang mga mommy or parents dyan na merong lip tie or tongue tie yung mga anak nila at gusto nilang release or undergo ng frenectomy procedure. Ayun. So, medyo malaki yung PF nung ENT. Umabot siya ng 11,000. Tapos, yung sa anesthesiologist is 5,000. So, ang total nung dalawang doktor na yun, including yung nurse na nag-a-assist sa kanila is 16,415. Ngayon sa hospital, lahat-lahat yung sa emergency dahil doon siya nilagyan ng doon kami nagpa-admit, yung mga miscellaneous fees, operating room, mga supplies, room and board, ang hospital fee umabot ng 8,985. So kung meron akong PhilHealth, siguro naka-discount ako ng mga 5,000. Pwede naman daw ayusin yung PhilHealth, kaya lang required ako magpunta ng Gapan dahil may ipapaayos sila, papa-add nila si Liam. Kasi hindi ko na-add si Liam sa PhilHealth ko dahil, di ba nag-resign ako ng baby siya. So hindi ko na siya inayos. Kasi ganun din naman eh, pag nagpunta ako ng Gapan, sigurado abot kami ng another day pa na magstay or overnight pa. So additional 2,700 to sa room and board. So ganun din, parang naka-discount lang ako ng 2,300. So ayun, so papakita ko sa inyo next. So ganun nga, ulitin ko, yung mga may mga anak na merong mga, dapat actually yung baby dapat mas maaga, mas maganda na ipa-undergo na siya ng frenectomy or ipapa-cut na yung lip tie yun dito or tongue tie niya kasi mas maaga, mas mura compare sa edad na mga 3 years old, mga 4 years old na kagaya ni Liam. Yan, nag-undergo na talaga sila ng operation and kailangan na silang gamitan ng i-sedate na sila, papatulugin na and then anesthesia. Kaya medyo napamahal. Pero kung lang yan, may mga dental clinic na gumagawa sila ng ganyan. Actually, yung frenectomy is a dental procedure. So, eto. So, ang total na ginastos namin is 25,000. Diba? Doon sa sabi nga nung ENT dito sa Cabiao Gen, sabi niya, baka hindi man umabot ng 30,000 tapos kung may PhilHealth ka pa, meron ka pang discount, mga around 7 daw or 6. So ito, 25,000, wala pang PhilHealth ko. Kung may PhilHealth, so siguro mga lang, mga 20,000 ganon. Ayun. So, yung next clip, makikita nyo yung itsura ni Liam after ng kanyang frenectomy surgery. So, umabot lang siyang less than 10 minutes. Ayun, ganun pala itsura ng bata pag groging-grogi. Awang-awa ako sa kanya, tas iyak siya ng iyak. Ngayon, ito, naglalaro na tawag ng tawag sa akin kung naririnig nyo. Nakakaawa talaga siya, awang-awa ako sa kanya. Buti na lang na videohan ko siya ng paunti-unti. So makikita nyo yung itsura niya nung after nung surgery niya. So minor surgery lang yung frenectomy. So ayun. Yun lang ang aming journey. So nairaos ko na yung ni Liam, yung kanyang
tongue tie release. So, wala na ako masyadong iniisip. Ngayon, yung letter R niya, so, ipapractice na lang siya everyday. Kasi, yung R niya, hanggang ngayon, W pa rin eh. Kasi nga, sa muscle memory daw yun. So, ipapractice na lang namin siya everyday. At sana, eventually, pag malaki na siya, maging maayos yung pag-pronounce niya ng letter R. Siyempre, ayoko namang na mabubuli anak mo na na yung R niya is may problema sa pag-pronounce niya. Ako nga na-experience ko yun sa letter S. 'Di ba yung S ko nakadikit? Ako naman kasi yung problema nito sa akin, open bite kasi ko eh. Inipit ko. Kung napa-brace ako noon, hindi siya ganyan. So, kung magbe-brace naman, yung daw brace na nakalabas dyan eh. Ganun eh. Ay, ayoko nun. Okay na ako. Matanda na ako para sa ganyan. Ayun, Liam! Yam! Pasok ka! Pasok! So, ayun. So, next, yung mga susunod na video, makikita nyo kung ano itsura ni Liam. At saka, may papakita akong cooking video sa inyo. And also, yung mga activities na ginawa niya sa, sa school nung graduation nila. Ayan mga marso. Nilagyan ng suya ko si Liam. Kasi mamaya ko isisidate siya. Yung mga 2 years old, hindi na nila sinisidate yung mga 2 years old pababa kasi napipigilan lang yung ulo, yung kamay, tsaka paa. Kaya lang yung mga ganito daw kalalaki. Medyo nalalaban ng mga yan kahit may anesthesia. Dahil nga minor surgery siya. Natatakot yung bata. Magpupimiglas siya. Kaya sinesedate nila yung ganitong mga edad, mga 3 years old pataas. Natutulog yan siya kanina nung nilagyan ng suwero, nagising lang. Buti hindi umiyak. Nagkaan yung kamay ng nurse na naglagay ng suwero niya. Hindi. Ito na si Iam, naka-hospital gown na siya. Anong oras na ba? Anong oras na ba? 9:30. Alas 10 daw siyang Kaya pupuntahan ni Doc. Yam. Yam. Okay? Okay? O, okay ka? Tapang yan eh. Chat natin si auntie. Miss mo si mami? Ha? Love mo si mami? Love na si mami. Brave, nag-check up ka? Huwag kang iiyak. Hindi. Hindi. I am independent. Ay, ang galing naman. Nagtutula siya. Oh, nagre-recite na siya. Oh, wag hindi ka tatayo, hindi. Hindi ka tatayo.
Huwag ka na umiyak. Oh, huwag ka na umiyak. Oo, tulog ka daw para mabigyan kang ice cream. Dali, close mo yung eyes mo. Dali. Oo, mamaya tatawagan natin si Ate Well na. Mag-close ka muna ng eyes. Tulog tayo. Dali, tutulog tayo. Groggy pa po siya. Nakatulog siya. Kanina groggy siya. Kung ano-ano tinatawag. Lahat ng mga nasa Maynila tinatawag niya. Ayan, nakatulog niya. May lakas pa ng luha ito. Ito na mga Mars, si Liam. O, balik na kami dito sa room. O, okay ka lang? Hilo ka pa? O, sabihin mo okay ka. Okay. O, ano masakit sa'yo? Ano, turo mo daw ano masakit. Ayun. O, wag mo nga hawakan para hindi magano. O, hilo ka ba? Hilo? O, sleep ka muna. Sleep. Tulog ka na. May bakas pa siya ng iyak dito. Mag-antibiotics siya for 7 days. And bibigyan siya ng ano din, ang paracetamol for pain. Ang ano daw nito, ang healing time 2 weeks the most na daw yung healing time niya. Tapos bawal siyang pakainin ng maiinit na sabaw, basta maiinit. Kung may sopas man or lugaw, dapat pinapalamigin muna. Tapos wag mo na siyang magkakain ng mga matitigas. Oh, ano pala. Oh, ayan po, pa-release na si Riam. Tapos na ako sa hospital. Oh, you're done na? Finish na tayo, finish. Uuwi na tayo, uwi. Uwi na tayo kay auntie. Si auntie talaga yung naaalala mo. Oh, asa na yung nakatusok dyan? Asa na? Nahitay na ikon. Nahitay ito ikon. Oh, asa na, asa? Tawa nagka-shoot siya. Asa na kayo nakatusok dyan? Asa na? Ito. Wala na, masakit pa? Oh, pakita mo daw dila mo. Pakita, labas. Oh, hindi na siya nag-heart shape. Oh, patingin, oh. Labas mo. Oh, sakit dila mo? Hindi na. Oh, nga, ganyan, oh, nga, tas labas dila, oh. Oh, hindi na siya nag-heart shape. Oh. Nagka-shoot ng ito. Alam mo nga, na-operahan ba yan? Oh, na-surgery pero madaldal. Daldal ka? Daldal ka ba? 128. Bago na naman yung ano mo? Ha? Bago na naman to? Ano mo? Anong isa? Oh, bago lang yun ah. So, yung sibuhay. Oh, tignan mo. Parang hindi na-operahan. Dumadaldal na naman. Eh, daldal ka? Ha? Daldal ka ba? Ilang milliampere yun? Uuwi na kami. So, mamaya di-discuss ko kung magkano yung naging bill namin sa hospital. Tapos na ako sa hospital. Opo. Uwi na tayo. Get well soon ka na. Get well soon na si Liam. Thank you ka sa mga nag-get well soon sa'yo. Thank you po, mga Mars. Kamo. Oh, tingin ka dito. Sabi mo. Tingin ka dito, tingin. Tingin. Meron pa rin. Thank you mga Mars. Kamo.